Kung ang isang tao ay nagpapakita ng mga ganitong 8 pag-uugali, siya ay isang taong labis na makasarili. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging confident at pagiging makasarili. Pero bilang tao, hindi naman ako perpekto. May mga sandali na naging makasarili ako. Ngunit may mga tao na sobra na ang pagkamakasarili. Yun bang parang wala na silang nakikitang ibang tao sa paligid nila. Puro na lang sila, me, myself, and I. Yun ang behavior na hindi dapat natin i-apply sa ating buhay. Ang pagtukoy sa mga pag-uugaling ito ay napakahalaga sa pag-unawa sa kanilang kaisipan at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang nakikipag-ugnayan sa iba. At heto na ang nalaman ko, ang 8 pangunahing pag-uugali ng isang taong labis na makasarili. Number 1, palagi silang nagsasalita. Ang ibig kong sabihin, sila ang nag-dominate ng usapan. Sila lang ang bida sa usapan. Sila lang ang mas nangingibabaw. Sila na lang lahat. Parang wala silang kausap. Imbis dialogue, nagiging monologue na. Kapag nakikipag-usap ka sa isang taong labis na makasarili, hindi ka makakaisip ng topic o hindi ka makaka-insert dahil sila na lang palagi ang nagsasalita. Ayos lang naman kung sila lang palagi ang nagsasalita. Kung ang pinag-uusapan ninyo ay mga topic na positibo para naman may makukuha kang aral. Pero ang kanilang mga pinagsasabi ay tungkol sa kanilang sarili. Ang mga taong ito ay madalas na sobrang abala sa kanilang sariling mundo na nakakalimutan nilang may ibang tao sa usapan. Sa kanila lang nakasentro ang kwento. Palaging sinasabi ang kanilang mga tagumpay. Sinasabi na rin pati ang kanilang mga problema. Lahat na lang ay tungkol sa kanila. Tandaan mo, ng conversation dapat ay para sa 2 tao. Sabi ko nga kanina, dialogue yan. Kung palaging nakatikom ang iyong bibig at halos hindi ka makapagbigay ng kahit isang salita, maaaring nakikitungo ka sa isang makasariling tao. Number 2, wala silang empatya. Empathy. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, empathy is the action of understanding, being aware of, being sensitive to, and vicariously experiencing the feelings, thoughts, and experience of another. Kung may nakilala kang tao na walang empatya, malinaw na isa siyang makasarili. May kaibigan ako noon na ganitong-ganito. Hindi naman sobrang close. Tila wala siyang pakialam sa damdamin ng ibang tao. Taong 2020, sobrang nangangailangan ako ng emotional support. May matinding pinagdadaanan lang. Sama ng sama sa akin o sa amin kapag masarap ang buhay. Pero tuwing dumadaan ako sa mahirap na sitwasyon at kailangan ko ng kakampi, she was quick to brush off my concerns. Or even worse, turn the conversation back to herself. Pero hindi na ako nagulat. Para bang hindi siya makalabas sa sarili niyang mundo upang maunawaan o maibahagi ang damdamin ng iba. Lahat na lang ay tungkol sa kanyang mga nararamdaman, sa kanyang mga karanasan. And then, I remove her out of my life. Hindi peaceful ang buhay kung napapaligiran ka ng mga taong ganito. Hindi naman masama kung nakapokus ka sa sarili mo. Ang masama ay naging makasarili ka na. Normal lang naman sa mga tao na ituon ang kanilang pansin sa kanilang sariling damdamin. Ngunit kapag ito ay naging habit na at hindi nila kayang ipakita ang empatya sa iba, madalas itong sinyalis ng isang taong labis na makasarili. Sa aking karanasan, ang pakikitungo sa mga ganitong tao ay nakaka-drain ng energy, ng emosyon, at nakakawala ng peace of mind. Kaya mag-iingat ka sa mga taong may ganitong asal. Number 3, gusto nila ng atensyon. Gusto nila nahahangaan sila. Gusto nila napapansinin sila palagi. Para silang mga halaman na nagkikrave ng sikat ng araw. Ang mga taong makasarili ay nagkikrave din ng kasikatan. Sobrang tindi ng kanilang kagustuhang mapansin. Sa katunayan, ang mga tao na nagpapakita ng makasariling pag-uugali ay madalas na may mataas na antas ng narsisismo. Ang mga individual na ito ay parang nabubuhay lang sa paghanga ng iba at palaging naghanap ng mga paraan upang maging sentro ng atensyon. Kaya kung mapapansin mo ang isang tao na palaging naghanap ng papuri o ginagawang pagkakataon ng bawat sitwasyon para ipasikat ang sarili, maaaring ito ay mga palatandaan ng isang labis na makasariling personalidad. The need for constant validation is not just about boosting their ego, but it's a way they affirm their self-worth. Number 4, hindi sila marunong makinig. Sabi nga nila, listening is an art that not everyone masters. At para sa mga makasariling individual, ito ay isang skill na madalas na hindi nila kayang gawin o kulang sa kanila. Nakaranas ka na bang magbahagi ng isang mahalagang bagay, ngunit napansin mo na ang taong kausap mo ay halos hindi nakikinig? Or quickly steering the conversation back to themselves? Yan ay isang malinaw na palatandaan ng isang makasariling tao.
Mas interesado sila sa pagpapahayag ng kanilang sariling mga saloobin at opinyon kaysa sa pakikinig sa sinasabi ng iba. Ang kakulangan ng aktibong pakikinig ay hindi lamang nagpapahirap sa mga makabuluhang usapan, kundi nagpapakita rin ito ng kakulangan ng respeto at konsiderasyon para sa ibang tao. Kaya kung mapapansin mo na may isang tao na palaging sumasabat o nagpapakita ng kawalang interes kapag ikaw na ang nagsasalita, maaaring ito ay isang senyales ng isang labis na makasariling tao. Number 5, bihira lang silang mag-alok ng tulong. Sa paglalakbay ng buhay, lahat tayo ay nangangailangan ng tulong paminsan-minsan. Ngunit sa mga makasariling individual, ang tulong na ito ay madalas na dumarating once in a blue moon. Kapag tumutulong man, marami pang negatibong sinasabi. Bakit ganito ang kanilang ugali? Dahil ang mga taong ito ay sobrang nakapokus sa kanilang sariling pangangailangan at kagustuhan. Kaya bihira silang tumulong sa iba. Take lang sila ng take, walang give. Nakakalungkot makita ang isang tao na mas interesado sa kanilang sariling kapakanan kaysa sa mga paghihirap ng mga tao sa kanilang paligid. Parang nasa loob sila ng bahay na walang bintana. Hindi nila makita ang kalagayan ng ibang tao. Kapag tutulong naman sila, huwag kang magsaya dahil mag-e-expect sila ng kapalit. At madalas, tinatanaw nila ito bilang utang na loob mo sa kanila. Number 6, ayaw nilang ipagdiwang ang tagumpay ng iba. Sabi ko nga sa nakaraang video, may mga taong nahihirapang tunay na ipagdiwang ang tagumpay ng iba. Kapag may nakamit ka sa buhay, hindi nila papansinin yon dahil makasarili sila o inggit sila sa tagumpay mo. Instead of sharing your joy, that person is quick to downplay your success at sasabihin pa nila na swerte ka lang daw. Kasi kaya naman daw niyang gawin yon, pero pabor lang daw ngayon ang panahon sa'yo. Ang ganitong pag-uugali ay madalas na senyales ng isang taong labis na makasarili. Hindi sila matutuwa sa mga tagumpay ng ibang tao, possibly because it makes them feel less accomplished or important. Ang kakulangan ng isang tao na i-acknowledge at pahalagahan ang tagumpay ng iba ay maaaring isang palatandaan ng pagiging makasarili. Kaya bantayan mo ang ganitong pag-uugali. Number 7, sobra nilang defensive. Naka-encounter ka na ba ng isang tao na tila may nakatagong shield, handang ipagtanggol ang sarili kahit maliit lang na kritisismo? Yan ay isa pang klasikong palatandaan ng isang makasariling tao. Ang mga individual na ito ay madalas na nakikita nila na anumang uri ng puna o kritisismo ay isa na yung personal na atake para sa kanila. Kahit ito naman ay isang constructive criticism, mabilis nilang ipagtanggol ang kanilang mga aksyon at paniniwala at bihira silang naglalaan ng oras upang isaalang-alang ang pananaw ng ibang tao. Ang sobra nilang pagka-defensive ay madalas na nagiging sanhi ng hindi kinakailangang conflict at nakakasira pa ng friendship o relationship. Ipinapakita nito na hindi sila mature emotionally at wala silang kakayahang tanggapin ang kanilang mga kahinaan o pagkakamali. Kaya kung makatagpo ka ng isang tao na palaging defensive, hindi kayang tanggapin ang kritisismo, malamang na nakikitungo ka sa isang taong labis na makasarili. Number 8, hindi sila grateful. Wala silang pakialam sa mga bagay na dumadating sa buhay nila, lalo na kung galing sa ibang tao. They lack gratitude. Ang pinaka nagpapakita ng isang taong labis na makasarili ay ang kanilang kakulangan sa pasasalamat. They often take things for granted and fail to appreciate the good in their lives, and they don't appreciate the people around them. Ang pasasalamat ay kabilang dito ang pag-acknowledge sa effort ng ibang tao at sa mga positibong aspeto ng buhay ng isang tao. Para sa mga makasariling individual, maaaring maging isang problema ito dahil masyado silang nakatuon sa kanilang sariling mundo. Kung ang isang tao ay bihirang nagpapahayag ng pasasalamat o hindi nila pinahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay, ito ay isang malinaw na palatandaan ng kanilang makasariling ugali. Tandaan mo na ang pasasalamat ay isang mahalagang katangian na nagdadala ng positivity at nagpapalago ng relationship. Ang kawalan nito ay maaaring maging maliwanag na tanda ng pagkamakasarili ng isang tao.